Come Holy Spirit, samahan mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang pinagpalang araw po ng Miyerkules. Welcome to Hold the Line. Hulyo 15, taong 2026. Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones po, ang SESPO po ng Makati, nais pong magbahagi. Sa gospel po ngayon na ito po yung pauna doon sa isa sa mga paborito natin topic o gospel, yung lumapit sa akin at mamahinga, sapagkat ito yung tumutumbok na kung sino man yung may mga dala-dala, lapit lang kayo sa Panginoon at kayo pagagaanin. Pero this time, ito yung entrada na hinango kay San Mateo Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. At sabi dito, kapatid, sa first point ng gospel, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Ibig sabihin lamang nito, alam na alam ng ama ang kanyang anak at ang anak sa kanyang ama. Sino yung tinutukoy dito na ama? Ang ama na tinutukoy dito ay ang the Creator, yung gumawa ng langit at lupa. At ang anak na tinutukoy dito, walang dili iba, ang ating Diyos na sinasamba, ang pangalan niya ay Hesukristo. Sabi po doon sa mga pag-aaral daw ng isang paham, sabi na kung papipiliin ka daw ng lahat ng Diyos sa buong mundo, may mga different God daw. May God ng universe, may God ng pasakit, may God ng kamatayan, may God ng hangin, may God ng bundok. Ang pinaka-the best daw na pipiliin mo, walang dili iba, ay Diyos ng mga Kristiyano. At ito yung Diyos na ito, bakit? Unang-una, itong Diyos na ito ay naging tao. Sabihin, ay naging kapantay siya ng tao na kung ano man na-experience niya itong tao, abay na-experience niya rin. Mas maiintindihan siya ng Diyos na ito. That's the first point. The second point is, itong Diyos na ito ay Diyos na namatay, inilibing, pero sa ikatlong araw nabuhay na magmuli. Ibig sabihin, may mga Diyos dyan na sinamba ng mga tao, pero nag-serve, naging propeta, pero at the end, patay. Itong Diyos na sinasamba natin, yes, naging tao, namatay, inilibing, pero ang kagandahan, buhay ang Diyos natin. Buhay si Kristo, umakyat muli sa langit. And then the third point, na bakit nagandang sambahin itong si Jesus, sapagkat siya yung Diyos na nagpapatawad, siya yung Diyos ng habag, Diyos na umuunawa, Diyos na naghihintay, na hinihintay ka na bumalik, Diyos na handa kang yakapin sa likod ng iyong mga pagkakasala. May mga Diyos kasi na iba na mapanakit. May mga Diyos kasi na mapanira. Pero yung Diyos natin, Diyos na umuunawa at Diyos na nagpapatawad. That's the first point. Kilalang kilala ng ama ang anak at kilalang kilala ng anak ang kanyang ama. The second point is about sa bata. Sabi dito, kapatid, sabi dito, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag mo sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Kalooban ng tulad ng sa bata. Ano ba mayroong kalooban ng bata? Unang-una, ang bata ay masayahin. Yung totoong bata, yung naipalaki na may pagmamahal at maayos. Yung lumaki na naaruga, na naturuan ng salita ng Diyos. Yung bata na ito, madali siyang sumaya sa maliliit na bagay, onting kutsi-kutsihan, onting laro, onting bungisngisan, tatawa, ngingiti. Ganun kaganda ang bata. Pangalawa, sabi ang bata daw ay madali magpatawad. Diba? May mga istorya, nag-away yung dalawang bata, nagsumbong sa parents. Itong dalawang parents na to, nagbangayan, nagsigawan. 15 years na, hindi na sila nag-uusap. Pero yung dalawang bata na nagsumbong, yung dalawang bata na nagkatampuhan, nag-away, mamaya-maya lang, wala pang 10 minutes, magkalaro na. Madali magpatawad ang bata. At ito dapat ang meron tayong kalooban. Isang bata na may kababaang loob, na umuunawa, at handang magmahal muli. The second point of the gospel. And then the third point of the gospel, yung binanggit ni Jesus. Sabi ni Jesus dito, ng panahong yung sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama. When is the last time na nagpasalamat ka? At this time, ito yung babanggitin natin.
muli tayong magpapasalamat sa dami ng biyaya, sa dami ng dapat natin ipagpasalamat. Hanap buhay, kalusugan, pamilya, pagkakataon, at yung mga biyaya na ipinagkakaloob pa sa atin ng Diyos na buhay. Tanong, kailan ka huling nagpasalamat? In this time, kapatid, samahan mo ko. Magpasalamat tayo sa Diyos na buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, thank you sapagkat naririyan ka. Ikaw yung Diyos na namatay, inilibing, pero sa ikatlong araw nabuhay na magmuli. Ikaw yung Diyos na tapat sa iyong mga pangako, yung Diyos na hindi nagbabago, yung Diyos na nagpatawad sa amin, nagpagaling sa amin, nagprovide. Simula, Lord, sa oras na to, pagkakatiwalaan kitang muli. Magtitiwala ako sapagkat sa iyo kami aasa. Hahamunin ka namin, Panginoon, na ikaw talaga yung Diyos na hindi nang iwan, na nag-provide, na laging nagmamalasakit, umuunawa. Lord, sa oras na to, humihiling kami na maging katulad kami ng isang bata, pusong parang bata, na nagpapatawad, umuunawa, at handang magmahal muli. Salamat, Panginoon, sa aming pamilya, sa hanap buhay, sa kalusugan, sa opportunity. At Lord, salamat sapagkat gagamitin mo kami sa iyong ubasan. Panginoon, ikaw na po bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri. Salamat sa matamis na pangalan ni Jesus ay Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, at the Holy Spirit. Amen. Muli-muli pa rin po. Police Executive Master Sergeant ang SESPO po ng Makati City Police Station. Palagi po nagsabi, nagpapaalala, just hold the line. Nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye.